Isa po akong family driver for 10 years already. Pero, teka lang ha, Miss Annie, medyo delayed telecast ako dito, hindi umaandar yung aking, ayan. Sa loob ng 10 years ay lagi kong nararanasan sa boss ko, kapag ako ay nagkakamali, lagi po akong binabatukan at lagi po akong minumura. Tinitiis ko po lahat yun dahil kailangan ko ng trabaho. Kaso kung minsan ay dumalaw ang aking anak at nakita niya ang pagtrato sa akin ng boss ko, bukod sa aking mental health, na apektuhan na rin po ang aking anak na laging nag-aalala. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ayan. Miss Annie, para sagutin ang senaryong legal na yan, nandito po ang ating panauhing abogado for today. Via Zoom, he is going to join us, Attorney Carl T. Odronia, the Junior Associate Lawyer Guest from Abo Law Firm na partner po natin. Naku, Attorney Carl, nakita mo ba yon? Napanood mo ba? Opo, magandang hapon po. Napanood ko po yung pagsasadula kanina. Good afternoon po. Good afternoon po, Attorney Carl. This is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy po. Ayan. Sige po, Attorney Carl, anong masasabi po ninyo? At ako'y nag-iinit ang dugo ko habang pinapanood ko yung dula. Sige po, go ahead, Attorney Carl. Diba? Opo, una po, no? Yes po. Una po, gawa po ng pag-enact po ng RA 10631 po natin o ang tinatawag na Kasambahay Act or Kasambahay Law, ang mga drivers po ngayon ay tinuturing na po na empleyado po ng kanyang mga amo. At doon po sa nakita po natin sa pagsasadula, hindi po nangangahulugan na ikaw ay isang empleyado, binibigyan na yung mga amo nila ng karapatan na manakit o murahin yung kanyang mga empleyado. So marami po tayong pwedeng remedyo na pwedeng magamit para naman po mapanagot natin yung mga ganyang klase pong employer o mga amo. Una po, sa Revised Penal Code po natin, ang mga driver po ay pwede pong mag-file ng physical injuries. Depende po sa gravity o sa pagkaseryoso ng injury na natamo nila dahil sa ginawa ng kanilang amo. Kung mapapatunayan po natin na malala po talaga ang kanyang natamong injury sa mga ginawa na akto ng kanyang amo, ay pwede po tayo mag-file ng serious physical injuries, o kung ito naman po ay nagresulta sa empleyado upang hindi makapagtrabaho for 10 to 30 days, pwede po siyang mag-file po ng less serious physical injuries, o kung mas mababa po doon ay pwede rin po siya mag-file ng slight physical injuries. Ngayon naman po, with regard po doon sa ginagawa po ng kanyang amo na sinasaktan po siya at pinapahiya o minumura sa harapan ng kanyang anak, under our Revised Penal Code po, pwede rin po siya mag-file ng isa pong kaso na tinatawag po nating slander by deed. Ito po yung kaso na pwede mong isampa sa isang tao na ikaw ay pinahiya gamit ang kanyang actions at ikaw ay napahiya dahil merong ibang nakikitang tao. At doon po sa pagsasadula na nakita natin, malinaw po na nung siya po ay binatukan at siya po ay pinagmumura po ng kanyang amo, nakita po ito ng kanyang anak. At under a Revised Penal Code po, maituturing po natin na third person or third party ang kanyang anak. At dahil po dyan, pwede po siyang mag-file ng slander by deed. Pangatlo po, dahil na-mention ko rin po kanina na gawa po ng RA 10631, ang mga driver po ngayon ay maituturing na pong empleyado ng kanyang mga amo, at ibig sabihin po nito ay meron na po tayong tinatawag na employer-employee relationship. Mag-a-apply po ngayon ang mga provisions ng ating labor code. At sa labor code po natin, kung mapapatunayan po natin na ginagawa ito ng kanyang amo upang siya ay mapilitan na umalis sa kanyang trabaho o parang siya ay mapilitan na mag-resign, pwede po tayo mag-file ng kaso ng illegal dismissal or ang tinatawag po natin na constructive dismissal. Ito pong kaso po ng constructive dismissal, ito po yung upang hindi po maging liable ang isang employer
sa kasong illegal dismissal, gumagawa na lang po siya ng mga akto upang mapilitan na lang po na umalis yung kanyang empleyado kaysa naman po siya na ang siya po ay makasuhan ng illegal dismissal at siya po ang magpaalis sa kanyang empleyado. At ito po ay may karampatang parusa na under our labor code. Kung ayaw naman po nung driver na mag-resort po sa filing po ng cases under our labor code or mag-file po ng criminal cases, meron din pong karapatan ang ating mga driver na nakakaranas po ng ganun na mag-file po ng damages laban po sa kanilang employer. Dito po, civil lang po to. So, ang magiging action lang po ng korte patawan ng parusa yung ang kanyang amo o ang kanyang employer sa pamamagitan ng pag-i-impose ng monetary liability. So, kung mapapatunayan po natin na dahil sa mga ginawang akto ng kanyang amo o employer, siya po ay nagkaroon po ng actual damages o dahil po doon nagkaroon po siya ng mental anguish or other kinds of damages, pwede po siyang mag-file ng damages upang sa gayon naman po ay makompensate naman po ang kanyang mga injury na tamo dahil sa ginawa po ng kanyang kanyang amo. So ito po yung mga remedyo na pwede pong at available po sa part po ng driver laban po sa kanyang amo.